Kagigising ko lang po. Ay, grabe. Nakakapagod. Pag sobra init, beautiful people, ay nakakapagod. Ang sarap matulog. Ayaw mong bumangon. Yung katawan mo po. Pagod po ba? Ang sarap pong ito po, kagabi po ay nagsulat po ako. Ipapadala ko po ngayon. At ano ko po ba? Ano to? Ayan po. Papadala ko po ito. 3 lang po ang ipapadala ko ngayong araw na to, beautiful people. Paglabas ko po sa trabaho. Ako na ay magkakapilang at ako'y papasok sa trabaho. Ay, Diyos ko po. Kagabi rin po ako ay yung cellphone ko po, ang po niya, hindi ko po alam kung bakit laging maiiksi po. Gusto ko po mahabang video pero putol-putol po. Hindi ko po alam anong nangyari sa aking cellphone. Kaya mga video ko po ay napaka-iiksi. Putol-putol. Hindi ko naman alam anong nangyari. Ay, salamat at Biyernes na naman. Ako po. Ang hirap, oy. Pasensya na kayo, kumakain ako. Ako yung nag-aalmusal. Sana po nasa mabuti po kayong kalusugan at ligtas sa anumang karamdaman, beautiful people. Mag-ingat po kayo. Huwag po kayong magpa-kumpante. Kumpante nga, tawag po doon. Kaibigan nyo man po, kakilala nyo man po. O kaya po, kamag-anak nyo po. Huwag po kayong magpa-kampante po ba? Kampante pala yun. Magpa-kampante. Nagkalat po ang mga traidor na tao, beautiful people. Nagkalat po yung mga, ano ba yan? Yung mga tao pangisi-ngisi lang po ba? Pero nag-aabang lang po kung anong aanuhin nila. Ganun lang naman tao, beautiful people. Kaya mag-ingat kayo. At saka, sabi ko nga po sa inyo, beautiful people, kahit po nakabakuna po kayo, hindi porket nabakunahan po kayo ay hindi kayo tatablan ng virus. Tatablan pa rin po kayo. Ang dami po nag-negative. Negative. Nag-positive po sa virus kahit may bakuna po sila. Kaya wag po kayo magpapakampante. Lumayo-layo kayo sa mga kausap nyo po na malapitan na hindi nyo po alam na lihim pala siyang mayroon po siyang sakit. Tapos nakikipag-usap siya sa inyo, anuhan siya dahil gusto niya mahawa kayo. Kaya beautiful people, huwag kayong talaga magpakampante. Sa panahon ngayon, kailangan po maging wais. Kung gusto niyo pong humaba ang buhay, tinan mo yung aking po yun. Ito po yun. Ito po ay mga po yan ito. Mutya po yan ng beautiful people, trabong ko.
Pinakamaganda ang aking langis. Langis lang naman ang mahalaga, hindi po yung laman. Langis lang po kasi pinagbabaran ko po siya sa lahat ng mga mutya ko po dyan. Langis lang naman ang mahalaga. Kapag po pinagbabaran nyo po ng langis ang inyong mga mutya, beautiful people, yan. Pwede nyo pong isang kutsara po ng langis na pinagbabara nyo po, pwede nyo pong inumin. Ganyan po, hindi po masama yun. Pero po, yung bigay ko po, ay hindi po, yun ay pwede yung inumin, beautiful people, ha. I-ano lang yan, ihalo nyo lang po sa ano yun. Pampaswerte lang po yun. Ito po ang pwedeng inumin, beautiful people, itong langis. Pero yung mga binigay ko po sa inyo, ayun ay pampaswerte lang po yun. Pampahid lang po yun sa inyong balat. Gaya ng halimbawa po gawin yung po parang perfume po yun. Pang ano nyo lang po ba? Yung pang travel. Pang ano ba yan o yung kati ng aking mata. Kagigising ko lang kasi. Pang-travel po at saka yung pang-negosyo po yun at saka yung makikipag-deal ka po, ganoon lang po yun, yung mag-a-apply ka po ng trabaho, yan po ay ganoon lang po yung mga langis na pinadala ko po. Pampaswerte, lalo na hahawakan nyo po ang mga pera o kaya po yung mga pintuan nyo po, anuhan nyo po siya, yung lagyan nyo po ng ano, beautiful people. Halimbawa po, ano, saan ba yan? Mayroon pa kaya akong ano dito? Ay, wala na pala. Ayun. Ayun. May, ito po, oh. Ito po ay, ano lang po ito, pang depensa lang po ba? Halimbawa po, sa mga, naku, sorry po. Ganyan nyo lang po. Ilagay nyo lang po sa kabila, sa mga gilid-gilid ng inyong tenga po ba? Sa inyong likod ng inyong tenga. Tapos po, i-cross nyo po sa inyong pintuan, ilagay nyo po ganyan, i-cross nyo lang po sa inyong, ano po, sa inyong mga bag, sa mga travel bag, ganyan po, kung kayo ay magta-travel po ba, kung kayo po ay lalarga. Pang ano po kasi to yung panglayo po ba, panglihis po sa mga disgrasya po. Yung inyong puyo po, sa inyong ulo po, lagyan nyo lang po ng pahiran nyo lang po nito, pang cross lang po yan. Ganyan po. Yan po ang ano, pero hindi, wag nyo pong iinumin kasi baka po mapano kayo kasi iba to kasi. Hindi ko po alam kasi ang aking ano nito, yung aking, yung India po ba, yung nanay niya, hindi ko po alam kung anong nilagay niya po sa langis po ba. Kasi nga, di natin alam, ang akin lang ay pangdepensa lang po talaga kasi ang ito lang po talaga ang gawa ko po, ito talaga ay pwede siyang inumin. Kahit isang patak lang po yan o isang kutsarang ano po ba, na maliit lang na kutsara po ba. Yung maliit lang na kutsara na kutsarita ba, ano kung masakit po ang lalamunan po, ganon po. Ipahid o kaya po inumin ng patak, isang patak ganyan, mawawala po ang sakit sa lalamunan. Pero yung mga ganito pong ginawa ko, pinamigay ko po sa inyo, beautiful people, ay wag nyo pong ipainom sa kung sino-sino, beautiful people, lalo't may mga sakit kayo sa baga, sa mga, ano matawag nun? Yung mga diabetes po, hindi po. Magpatingin po kayo sa doktor, beautiful people. May sakit man po kayo sa baga, diabetes, kung ano-ano mga sakit nyo po, magpatingin po kayo sa ano po, sa dalubhasan doktor po. Pero kung kayo po ay may sakit, sa halimbawa po, kinulam kayo, anong masasamang espiritu ang pumasok po sa inyo, ay magpatingin po kayo sa abularyo po o kaya sa mga espiritista, beautiful people. Ganoon po. Huwag po tayong magpakampante kung ano lang sinabing ganoon ay ano natin, gawin natin, ay hindi po. Kung may malubha na po talaga kayong sakit, ay kayo po ay madidedo na. Ay, gago.
kayo, beautiful people, nagsimula na naman akong katarantaduhan. Para akong gago talaga, beautiful people. Beautiful people, alam niyo po, mayroong subscriber po, seryoso po siya. Ma'am, bakit po kayo nagsasalita po na kayo po ay kawawa, kayo po ay mahirap, kayo po ay pangit, kayo po ay negatibo, ma'am. Sabi pa, grabe! Hindi niya kasi alam, beautiful people, ako po ay nagbibiro lang po ako sa mga sinasabi ko nga po. Ay puro ako kalukuhan, katarantaduhan. Sabi niya ay nagmumura daw ako. Hindi po yun nagmumura, beautiful people. Yan ay ano ko lang po, yan, expression ko lang po ba yan? Yung pala ay hindi po kayo karapat dapat sa aking channel, beautiful people. Doon po kayo sa ibang lugar, ibang channel po kayo pumunta kasi po ang akin po ay gusto ko lang po mapasaya at kung ano man po yung aking ay yun lang naman. Pero kung kayo po ay mga po ay doon po kayo pumunta sa mga sa mga kailangan po maging couple po kayo ng mga ng simbahan po o kaya po Diyos ko, beautiful people, hindi po, wag po kayong ganyan, hindi po negative yung ang akin po ay, yun po ay aking talagang buhat nagsimula po ako mag-channel po, maggawa ng YouTube po, ay expression ko lang po yung aking, yung ako po ay gago, ako po ay katarantaduhan ko lang po. Ako lang po yun. Wala po akong pinagsasabihan na kayo ay gago, kayo ay tarantado. Ako lang po yun dahil ako lang po ang nag-aano sa aking channel, beautiful people. Yun ay expression ko lang po sa sarili ko po at saka sa vlogs ko po. Kaya ako'y natatawa na lang Kaya pasensya na lang kayo, beautiful people. Hindi po kayo sa aking channel po. Sa iba po kayo dapat sa ibang channel po. Sabi ko nga po sa inyo, kung ayaw nyo po sa channel ko, ay lumipat po kayo. Wala pong magpipigil sa inyo, beautiful people. Nasa inyo po yan. Kayo po ang may hawak ng desisyon nyo po. Kayo po ang humahawak sa inyong desisyon. Kayo rin po ang magdidesisyon sa inyong sarili. Kayo po ang may hawak sa inyong kapalaran, beautiful people. Hindi po ako. Kasi po, sabi ko nga po sa inyo, beautiful people, wala po akong pakialam sa mga taong naninira sa akin. Wala din po akong pakialam sa mga taong ano-ano pinagsasabi tungkol sa akin. Yan lang po ang akin. Dahil gusto ko lang po yung wala po akong kinakaaway o inaaway o kaya po ay kasi po, beautiful people, hindi naman po kayo nagbibigay ng aking pambayad ng aking upa ng bahay, ng aking internet, ng aking telepon, ng aking kuryente, tubig po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, wala akong pakialam kung ano pong mayroong kayo. Kayo po ang nahawak nyo po ang inyong buhay po, ang inyong desisyon po, ang inyong kapalaran. Yan po. Sa akin po, kung kayo lang po ay naniniwala sa mga mutya po, o kung anting-anting, o bertod, o agimat po, o kung ano-ano man po, nasa inyo po yun. Wala po sa akin. Kung hindi po kayo maniwala, puro lang kalokohan yan. Yun po ang sinasabi nyo. Puro kalokohan yan. Sa iba po kayong pumunta. Dahil ang akala nyo po ay ako po ay negatibong tao. Kung negatibo po akong tao, ay hindi po kayo sa akin channel. Sa iba po.
Tapos manghihingi po kayo ng mutya ng langka, mutya ng langgam, mutya ng gabi, mutya ng tubig. Lahat po pinakyaw nga po eh. Tapos po ano-anong pinagsasabi niyo po sa akin. Kaya hindi po kayo naniniwala at ano-ano po pinagsasabi niyo sa akin ay hindi po kayo dapat sa aking channel. Sa iba po. Okay, beautiful people. Gaya ng ganito po. Ito po. Naibabad ko na rin po sila sa tubig. Ang aking mga kasi beautiful people, sa totoo lang po talaga, lahat po ng mga antingero po ay kailangan nyo pong bilhin ang kanilang mga anting-anting, agimat o mutya po. Sige nga po, beautiful people. Tapos sisiraan nyo ko, ako ay isang taong negatibo. Hindi po ako negatibo. Ako po ay nagpapasaya lang po ako. Ang akin pong sinasabi lang po ako ay ako tarantado. Ako po yung yung tinatawag ko po ang aking konsensya po yun. Yun po yun. Hindi po yun masamang sinabi ko, beautiful people, na tarantado, gago, siraulo ka. Ako lang din po yun. Wala po akong sinasabihan na kahit sino po. Lahat po ng mga video ko, beautiful people, wala po akong pinagsasabihan na siya, diretso na siya gago, tarantado. Lagi ko po sinasabi, gago ka talaga, kate, tarantado ka talaga, siraulo ka talaga, kate. Yun po ang aking konsensya po. Kasi yan po ang aking vlogs po. Ako lang po ang sarili ko po ang umaano, beautiful people. Wala po. Kung hindi nyo pala po naiintindihan yung aking beautiful people, tapos po yung sinasabi ko po, ako ang kawawang ko, boy. Yun po ay kanta po yun ni ni Max Sorban yata po yun. Paborito po kasi ng nanay ko po yun eh. Araw-araw bago kami mag-almusal, tapos po sa tanghalian din po. Noon pa po yun, maliliit pa po kaming bata. Kinakanta na po yata ni Max Sorban yata yun, yung ako ang kawawang cowboy. Yun po yun. Kaya nga po ako laging kumakanta po, ako ang kawawang cowboy. Kasi po ako talaga ay kawawa. Kasi nga po, sa sobrang haba-haba po ng mga nilalakad ko, beautiful people, kahit mga kaibigan ko po, hindi kaya nila ang maglakad ng kay layo-layo. Doon nga lang po kami sa Stefan's Flats po, nag-ikot-ikot po kami doon, nag-shopping, nag-window shopping. Ang mga paa po nila, mga po, talagang sumusuko po sila sa lakaran. Ako pa po, ang haba-haba, gusto pa po nga nilang sumama sa akin maghanap ng mutya. Sabi ko, mahaba ang lakarin ko. Minsan 3 oras, minsan umaabot ako ng 6 na oras, pabalik at papunta doon. Sabi kong ganon. Kayanin nyo ba? Dito pa nga lang sa pag-ikot-ikot ko dito sa Stefan's Flats, hapong-hapo na po kayo at saka yung mga paa po talagang sumusuko, parang pinupulikat po talaga ang mga paa nila. Ganun po. Hindi na po kasi kami bata, beautiful people eh. May edad na po kami, matanda na po kami. Kaya nga po, yan ang tinatawag po, kami ang kawawang cowboy. Tapos yun nga, yung salita po namin magkakaibigan ay sanay na po kami doon. Yung, ano ba yan? Nasaan ba yan? Sakaling ko yun. Pag ganyan, lookon, ganyan-ganyan. Ayun ay mga biro lang po namin magkakaibigan yun. Wala po sa po namin na totoo po yung mga sinasabi. Basta nagganyan lang po kami. Kasi po kung totoo po at ay hindi ko po yun ibibideo at i-record po. Ganoon po. Kasi sanay na po kami sa mga ganyang salita, beautiful people. Yun ang mga magbabarkada. Kung magbarkada po kayo, sanay na po kayo sa mga salita ng magkakabarkada at magkakaibigan, beautiful people. Yung sinasabi na, sa susunod, wag na nating isama kasi ganyan mga pasaway, saan-saan hindi nagpapaalam po kung saan nagpupunta, maghahanapan. Wala po yun sa amin, beautiful people. Ganun lang po talaga kami kasi kung mga ganyan po ay hindi ko dapat i-record kung anuhin po namin. Kami po ay sanay na po kami sa mga ganyang salita, beautiful people. Wala po sa amin yun na magtatampuhan, magagalit, ganun pala,
kami pala at ako pala ang pinagsasabihan nyo, pinagsasalitaan nyo po. Wala po ang ganoon, beautiful people. Kami po ay sanay na po sa mga salitang biro lang po yun. Hindi po namin yun nasa puso po namin sinabi po yun. Wala po yun. Ganun lang po talaga kami. Kaya beautiful people, wag na po. Kasi ang mga ganun pong salita kasi chismosa po yung tao ganun, beautiful people. Kasi kayo po ang negatibo. Kasi po, kumbaga po, kayo ay nakikialam ng buhay na may buhay. Hindi naman po yun ang pinag-uusapan. Ang ano lang po natin, yung manghingi lang po kayo ng aking mga mutya po. At kung kayo po ay maswerteng mabunot sa raffle po, yun lang naman ay papadalhan ko po kayo. Dahil kung hindi po kayo marunong maghintay, beautiful people, sa mutya na ipapadala ko po, ay wala pong mangyayari. Talagang wala po. Kasi ang akin mga mutya, beautiful people, ay swertihan lang po talaga kung sino yung makakatanggap ng aking mga mutya. Dahil pinaghirapan ko po yan, saka hindi naman po kayo nagbigay ng ng pera, o binili, o pinakyaw nyo, o kaya in-order nyo. Hindi po. Diba? Kaya nga po, ang mga tao pong masiswerte po, yung bang hindi nila inaasahan na sila ay pinadalhan. Ganun po. Totoo po yan. Ang dami pong mga nagsabi sa akin, ma'am, hindi ko po inaasahan na ako pala ay papadalhan nyo ng ganyang mutya. Totoo po yan. Kasi ang mga taong apurado po, lalo pong tumatagal. Mayroong akong subscriber, sabi niya, ma'am, talaga po, ako po ay apurado po talaga ako, ma'am. Gusto ko po kasi talagang magkaroon ng mutya nyo po. Kaya nasabi ko po talaga na, ma'am, nabunot nyo na po ba ako, ma'am? Nakakuha nyo na po pangalan ko, ma'am? Ma'am, talagang ganun siya. Excited po kasi siya at gustong-gusto niya talagang magkaroon ng mutya. Alam ko, ma'am, swertihan lang po dyan sa inyong parapol po sa mga mutya. Yun po ang sabi niya. Pero kahit ma'am, basta, ma'am, ako po ay nagsawa na sabi niya po, ako po ay sawang-sawa na, ma'am, sa kahihintay, ma'am. Sabi niya, gusto ko po, ipadala ko po yung pera sa inyo, ma'am, pang LBC po o pang po. Sabi niya talaga sa akin. Gusto ko po, bilhin ko na po ang mutya nyo po. Kasi dito po sa binibili po, ang mahal-mahal nga po eh. Sobrang mahal po ng mga mutya po dito, sabi niya sa akin. Ako naman po ay may pera at kaya ko pong bilhin yan, ma'am. Magkano? Sabi niya talaga, ipapadala ko po. Sabi niya, hinihingi niya nga po yung pangalan ko eh. Bigay nyo lang po ang pangalan nyo, ma'am. Bibilhin ko po talaga yung gusto kong mutya, ma'am. Dahil gusto ko magkaroon ng ganyang mutya, ma'am. Kasi po, mga nabili ko po dito mga mutya, ma'am, ay walang mga silbi. Sabi niya talaga. Mga normal lang, ma'am. Sabi ko, hindi yan normal na bato. Yan ay mga native yan. Mutya din yan. Kasi hindi kukunin ng mga antingero yan. Kung hindi yan mutya. Dahil hindi lang basta-basta ang mga antingero kukuha ng bato at iuuwi at sasabihin mutya. Yan ay talagang pinagpipilian talaga yan. Pinipili ng mga antingero kung paano kunin ang mga mutya. Kahoy man, bato man, o mga kung ano-anong mga nasa paligid, yan ay mga mutya. Yan kaya nga mga antingero sila kasi alam nila kung paano kumuha ng mutya. At saka may ritual yan. Kasi beautiful people, kayo po kasi mainipin po. At saka kung kayo po ay po ba yung bumili po kayo ng mutya po tapos sinubukan nyo po. Nyo po, minartilyo nyo po, di siyempre nadurog. Lahat naman po madudurog po talaga sa martilyo kahit nga po yung pinakamatigas na bakal po nakukupi sa martilyo. Diyos ko naman, beautiful people, bato yan. Siyempre, mababasag talaga. At saka, po,
Pagka sinabing yan ay kabal, ay susubukan nyo naman po, hiwa-hiwain nyo naman po ang inyong mga braso, mga ano po, hindi po. Mamaya po, magpabaril kayo kasi akala nyo ay yan ay hindi kayo tatablan ng bala po, ay yan ay sinasabing kabal, kunat. Hindi po, ang baril po, patay din po kayo talaga kapag kayo po ay nagpabaril at sinubukan nyo po ang inyong mga anting-anting agimat po. Huwag nyo pong gagayahin yung mga nagpapabaril at nagpapano kasi po wala po kayo doon. Hindi nyo, nakita nyo lang po yan sa YouTube. Nakita nyo lang po sa internet na nagpabaril po siya tapos po ay hindi po siya tinablan ng bala. Hindi po. Dahil may kilala din po ako. Siya din po ay, ano po yun, yung, ano din po siya, antingero po siya, tapos may hawak po siya na kabal na kunat kung tawagin nga po na hindi siya tatablan ng bala. O ano, binaril siya ng asawa niya, patay siya, beautiful people. O sige nga. Kaya wag po kayo magpapaniwala na hindi kayo mamamatay sa bala po. Ang mga ganyan po ay mga lihis bala lang po ang tinatawag po sa mga beautiful people. Kasi po pagka talaga pong sasadyain mong babariling ka, patay ka po talaga. Pero po, ang mga mutya po at yung kabal na tinatawag po at saka yung agimat po o bertod po, halimbawa po ay kayo po ay naglalakad. Wala po kayong alam na mayroon palang gustong bumaril sa'yo at pumatay. Yan po, dyan po siya, magkakaroon po siya ng epekto. Dyan po kayo tutulungan niya na ililihis po kayo sa kasamaan. Ganun po. Pero yung pasadyain nyo po na pabaril kayo, talagang mamamatay. Huwag nyo pong gagayahin po yung iba na sinubukan nyo pong nagpabaril kayo dahil gusto nyo makita at malaman na nabili nyo po ay yan ay tunay na agimat. Hindi po. Kahit nga po ako, hindi ko po pinapakita, beautiful people. Yung mga anak ko, nakikita nila na, Mami, bakit mo hinihiwa yung braso mo? Hindi, sinusubukan ko lang kung ako ang mahihiwa, ako ang Hindi, talaga, beautiful people. Yung aking mga braso po, wala pong linya na nasugatan po ako. Wala pong Kaya nga po, pag ako po nagkakasugat, beautiful people, maaring tablan ako ng sugat. Kahit pero madali siya maghilom. Talagang madali siya maghilom, beautiful people. Pagka umiinom po ako ng aking mga mutya ng tubig po. Hilom po kagad, wala po kagad yan, yung magkakasugat o po, wala. Yung paghihiwa-hiwa ko rin po ng ng kutsilyo sa aking braso po. Sinubukan ko rin po yan at saka yung matalas na blade po. Hindi po, talagang makunat po talaga yung balat ko. Kaya sabi ko, matanda na talaga ako kasi ang kunat ng balat ko. Kahit po makunat na balat at matanda po, nahihiwa, natatablan din po yan sa sugat po pag nahihiwa. Pero dahil nga po dyan sa aking mga mutya-mutya ko po dito, hindi ko po alam alin sa kanila po. Yun lang po ang akin. Hindi ko po alam alin sa kanila ang nagbibigay sa akin ng kabal, ng kunat. Kaya beautiful people, saan ba yung aking bag? Totoo po yan. Kung po, sa mga mutya-mutya beautiful people, huwag niyo pong susubukan. Yan lang po kaya nga lang po tinawag siya ng mutya o po yung, tawag doon? Yung agimat po o anting-anting dahil po lihim lang po kayo niyan, tutulungan po sa kapahamakan, sa disgrasya po. Ganoon, beautiful people. Pero yung susubukan nyo po na basagin nyo po ang mutya o mo, puti man o itim, hindi po. Yan lang po ay magtatanggol lang po lang sa inyo. Yan, ipagtatanggol lang po kayo kung kayo po ay, kaya nga po tinawag sila ng gabay, beautiful people, gagabayan lang po kayo.
Yung kumbaga po ay sumasakay po kayo sa ano po, sa sasakyan po. Tapos po ay aambusin po kayo. Hindi po kayo maaaring mamatay. Liligtas pa rin po kayo. Ganun po. Kasi po, sa mga probinsya po ay talagang uso po ay inaambus-ambus po. Pero kung kayo po ay may mga anting-anting agimat po o medalyon o kung ano-ano pong mga mutya po na sa hawak nyo po at hindi po ninyo inaalis sa inyong katawan po, ang mga gustong mag-ambus po sa inyo ay lilihis lang po yan sila. Mag-iiba po sila ng daan. Nahandyan na po, naaambusin na po kayo, nagbago po yung tao. Ganun po ang mga mutya po. Ganun po ang tinatawag na mga gabay. Halimbawa po, yung naglalakad po kayo sa gabi, tapos yung pala ay inaabangan na pala kayo, tapos may hawak po kayong mutya, o kaya po mga anting-anting, agimat po, o kaya ano po ba yung agimat, o kaya po yung bertud. Yung nag-aabang po ay magbabago po ang isip noon. Kasi po, ginabayan nga po kayo, yun po ang ganoon po. Pero yung bumili po kayo, no, na gusto nyo magkaroon ng ganon, tapos sinubukan nyo po, dahil gusto nyo pong malaman kung ito po talaga ay epektibo, o kaya po talagang ito ay may gabay, o ano, wala po. Hindi po ganoon, beautiful people. Wala po sa ganon. Kaya nga po yung sinasabi nga po na ang mga ano po yung nagpapakamatay po ba? Sarili inano nila ang sarili nilang buhay nila, binawian sila ng sarili ng buhay. 'Di ba po kasabihan? Hindi makakapunta sa langit at hindi pwedeng ipasok sa simbahan po. Ganoon po. Kaya nga po tinawag nga wag niyong susubukan ang inyong buhay na bigay ng Panginoon Diyos. Parang kinitil niyo rin po ang sarili niyong pong buhay, beautiful people. Kung ang inyong mga gabay o mga mutya po o kaya mga agimat po ay sinubukan niyo po sa kasamaan po, gaya ng baril, o pagsasaksak niyo po sa sarili niyo po, tapos sinubukan niyo po, ay hindi po. Ang iba po ang tao ang gagawa po niyaan, tapos po gagabayan po kayo, ililihis po kayo sa kasamaan. Iyan nga po tinatawag na gabay. Dahil po may mga tao po, halimbawa po gusto nyo po magnegosyo, mayroon kayong negosyo, matumal ang inyong benta, matumal ang inyong tinda, wala man lang bumibili, halos lugmok po kayo dahil yung iba ay ang daming bumibili sa tindahan niya, pila-pila, kumpul-kumpul, pero kayo wala man lang bumibili sa inyong paninda. 'Di ba? Yung nakakalungkot. Kaya po mayroon tayong mga mutya po na nagbibigay po ba ng anting negosyo para po pampaswerte. Iyaan lang po. Pero hindi nyo po dapat pinagsasabi na kayo ay may may mutya na napulot, may mutya, may agimat, may anting-anting. Hindi po yan talaga pinagsasabi, beautiful people. Kahit nga po, yung mayroong nga po akong kilala kaibigan ko po yun noon, bata pa po kami noon. Yung tinatawag na doon sa Sabana yata yung tawagin, Sabana, ay maraming mga maligno daw doon, mga puno-puno. Pag kami nagja-jogging doon, parang may sumisit-sit at saka parang mayroong humihinga na malakas, parang kung umubo ay parang higante. Yun pala'y kapre pala yun. Kilala niya po yun. Kaibigan niya pala yung kapre na yun. Naku, kinilabutan naman ako. Ano ba yaman? Ang aga-aga kwento. Yung po, totoo yun. Tapos binigyan po siya ng ano ba yun? Yung buto po siya ng prutas po. Itim, kulay itim po, buto ng prutas. Sabi nung higante, pagka gusto mo kong tawagin, lang daw niya yung buto. Buto po siya ng prutas po, pero bato. Sabi niya, ikikis-kis mo lang ako sa, sa kahoy. Malalaman ko kung tinatawag mo na ako. Ganun po yung kaibigan kong, bata pa po kami noon. Naalala ko yun Akala ko nga may pagkasira ang ulo ng batang yun Kasi, sabi niya, sandali lang Sabi niya gano'n sa akin. Tatawagin ko lang yung kaibigan kong higante. Sabi
Sabi niya talaga, beautiful people ha, gabi na po yun. Siguro po, mga umaabot na po kami ng alas 10 ng gabi noon kasi nga, aywan ko ba, sobrang gala kasi namin noon. Lalaki po yun ha. Hindi ko na po alam kung nasaan na po siya, kung buhay pa po ngayon, hindi ko po alam kasi ilang taon na po ako, 53, hindi ko po alam. Kasi po matanda-tanda po siya sa akin ng siguro, ewan ko, matanda siya siguro siya sa akin ng 5 taon. Ganoon po, baka siguro, ano na yung 58 na siguro yun siya, hindi ko po alam kung buhay siya kasi mga kabataan pa kasi namin yun, hindi ko na matandaan, wala pa kami mga picture. Siyempre, alias lang yung pangalan niya ang kilala ko. Pero yung tunay na pangalan, hindi. Magkaibigan nga kami noon eh. Napadaan kami sa sabana noon. Tapos, kasi nga, nag-ano po siya ba? Yung, nag-ano po kasi siya, naninirador. Ako naman ay sama lang ako ng sama. Tapos, pulot lang ako ng mga natitirador naming mga sampalok, ganyan, bayabas, ganun po ba? Doon daw sa sabana na yon ay marami daw, sabi niya ni, dito ni, maraming mga kapre ni, at saka maligno ni, nakikita ko ni. Sabi niya talaga sa akin. Sabi ko, natatakot ako, basta humawak ka lang sa akin. Hawak-hawak ko lang po yung kanyang t-shirt po. Pinili po, inano ko lang yung t-shirt niya, hawak-hawak ko. Madilim po kasi sa sabana yung mga puno-puno doon, madilim talaga. Tapos yung malakas ang hangin na parang yung mga saging, yung mga dahon ng saging kumakaliskis. Abay, nakakatakot talaga. Tapos maulan pa. Tapos sabi niya, huwag kang matakot ni, kasi nahandito na yung kaibigan ko. Yung kaibigan niya pala'y kapre. Diyos ko. Sabi niya, ni, natatawa yung aking kaibigan ni. Sabi niya, bakit? Kasi natatakot ka raw sa kanya Sabi ko, nasaan ba? Hindi ko nga naman nakikita. Sabi ko talagang doon. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman nakikita. Hindi nga ni, tawa siya na ng tawa ni Sabi niya, hindi ko naririnig. Sabi, ako nga lang nakakarinig. Sabi talaga ng kaibigan ko. Sabi niya nga ni, may sinabi siya sa akin nakalimutan ko lang kung ano yun ba. Basta nag-ano lang siya sa akin. Pagka daw tinatawag niya yung kapre, ay kinikis-kis lang daw niya sa kahoy. Kahit anong klaseng punong kahoy, ikikis-kis lang daw yung bato. Na bato ng po, yung prutas po yun. Hindi ko alam anong klaseng bato po yun, na prutas po siya. Na kulay itim po. Ikikis-kis lang daw niya sa puno yun. Tinatawag niya yung kapre. Lumalabas po talaga yung kapre, pero siya lang po ang nakakakita. Hindi ko po nakikita. Tapos sinasabi lang niya sa akin, ni, natatawa sa'yo yung kaibigan kong kapre ni. Sabi ko, ha? Hindi pa ako nakakakita ng kapre, beautiful people. Ini-imagine ko na anong klase ang kapre, maitim, mabalahibo, malaki ang mata, mapula, pangit, kung ano-ano po talagang ini-imagine ko noon. Kasi hindi ko pa po, hanggang ngayon po ay hindi pa po ako nakakakita, ng kapre po. Pero yung kaibigan ko lang ay inaano lang niya sa akin na ganito ang hitsura ng kapre ni. Sabi lang niya sa akin. Pero laging natatawa yung kapre sa iyo ni. Sabi ko, bakit naman? Natatakot ka nga daw sa kanya. Sabi ko, ganun ba? Ano niya? Hindi, natatawa lang siya palagi sa iyo pagka ikaw ang kasama ko. Okay. Ganun lang po talaga. Totoo po yan, beautiful people. Lahat po, kapag ikaw po ay nagustuhan talaga po, kapre man yan, tikbalang man yan, maligno man yan, kapag ikaw ay binigyan po talaga ng anting-anting, ay bibigyan ka po talaga. Pero hindi mo dapat pinagsasabi. Siya po kasi pinagsabi niya po sa akin na meron siyang meron siyang buto ng prutas po. Pagka inano niya po yun, halimbawa po, ito po, ito bato. Tapos po, may puno po, Saan ba? Kukuha ko ng puno. Halimbawa po ay, ito po ay puno. Kahit anong klaseng puno po, ikikis-kis niya pong ganon. Tapos bigla na lang po magsisindi-sindi po, magliyab-liyab po yung kanyang batong itim po. Tapos, bigla na lang daw may tumatawa. Ha, 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 sabi daw nung kaibigan ko. Sabi niya, ni, nandito na yung kaibigan kong kapre.
Nagpapakita lang yung kapay sa kanya, pero sa akin hindi po. Hindi ko talaga makita-kita. Sabi niya, parang ang bata, parang ang, sabi ko, baliw yata tong kaibigan ko. Nagsasalita, wala namang kausap. Yung pala may kaibigan po talaga siyang kapre na hindi ko po nakikita. Sabi niya nga lang sa akin sabi ng aking kaibigan tawa siya ng tawa sa akin kasi pinagtatawanan ka kasi natatakot ka raw sa kanya. Ano naman sabi? Sabi ko, ano bang hitsura ng kaibigan mo? Sabi niya, napakatangkad. Sabi niya, matangkad. Nandito pa nga lang tayo sa paa niya Sabi daw niya. Sabi ko, ha? Oo. Pagka titingalain natin para siyang puno. Sabi niya sa akin. Parang puno na maitim. Ganun ba? Oo. Kaya totoo po yan, beautiful people. Ang kapre po ay may mga tao talagang pinapakitaan, mayroon tao din hindi. Kagaya po ng kapatid ko, si Teresa po. Sabi niya, nung gumising po ako ng alas 3, siya din ay nagising kasi nga iihi nga yata siya sa madaling araw. Pagkatapos sumunod ako. Ang sabi ni Teresa, nako, sorry. Pasensya na po, sabi niya ganun. Kasi tawa daw ng tawa yung higante po. May kapre po daw doon sa aming toilet na nakaupo po. Humahalakhak po siya at naninigarilyo po ng tabako. Sabi niya, doon ka na, bumalik ka na sa kwarto Sabi sa akin talaga, mamatay man po talaga ako, hindi po ako nagsisinungaling. Talaga po, ang sabi ko po talaga sa kapatid ko, natakot ako sabi kong ganun. Huwag kang matakot, sa akin lang yan nagpapakita. Sa kapatid ko po si Teresa, nagpakita din po yung kapre. Ilang beses po yung nagpapakita sa kanya yung kapre. Sabi niya, naku doon ka na sa kwarto. Hayaan mo at doon ka na lang, sabi pa nga ng kapatid ko, doon ka na lang umihi sa tabo o kaya sa sa timba. Kasi naiihi na po talaga ako yung pala kapatid ko rin ay naiihi rin siya. Tapos nakita niya ang kapre doon sa aming toilet po. Diyan sa Bulacan, beautiful people, doon po yung Pero pinagiba ko po yun kasi ako po ay matakutin, pinagiba ko. Sabi ko sa mga na ilipat yung wag ipasok yung toilet sa loob ng bahay. Kaya gusto ko yung toilet na yun ay sa labas at saka sa loob meron din. Kaya sa second floor po ay may toilet. First floor mayroon. Tapos po doon sa likod po ng aming bahay po mayroon din pong toilet. Hindi ko po alam kung nasaan na po yung kapre na yun kasi hindi ko po alam talaga. Kasi ang sabi lang talaga ng manghuhula po sa Quiapo. Sabi niya sa akin, mayroong kang mayroong gusto makipagkaibigan sa iyo, sabi nung aking manghuhula po. 2 duwende, isang itim at isang puti at isang kapre. Sabing ganun. Ayaw ko, sabi kong ganun. Sabi ko talaga doon sa manghuhula sa Quiapo po. Hindi, gusto kong sumama sa inyong bahay. Mag-alay ka ng puting manok at saka puting kandila, puting itlog, at saka puting puto. Puto, 2. Sabi niyang ganun talaga, beautiful people. Totoo po yan. Doon sa may silong daw sa amin. Siyempre, giniba na namin yung luma naming bahay. Kasi bungalow yun Tapos pinataasan ko nga po. Pero ang alam ko lang po ay doon po sa taas namin, doon sa 3rd floor po, doon sa aking kwarto po, mayroon pong mga duwende doon. Kasi po, po doon yung galing po ako dito, nagbakasyon po ako doon sa Pilipinas, ang talaga, beautiful people, mamatay man ako, hindi po ako nagsisinungaling ha. Bakit ako magsisinungaling at magkikwento ng kung ano-ano na hindi ko naman nangyari sa buhay ko, Ayan po. Na sabi ko sa mga pamangkin ko at saka sa mga kapatid ko, ako'y matutulog na. Nung matutulog na po ako, siyempre alam ko at kilala ko po ang aking kwarto at saka ang papag po siya na may pumpo, may kama po yan. Mataas po, papag po kasi ang gusto ko po kasi papag. At saka walang mga maleta at walang mga karton sa ilalim ng aking papag. Gusto ko po laging malinis. Ganyan po Nung hihiga na po ako wala naman po akong karton o plastic po doon sa aking ilalim ng papag po. Merong parang naririnig kong kusot-kusot yung mga po ba, yung ganito po
Ganyan po. Ganyan. Di ba? Halimbawa po, ganyan po ba niya? Ganyan po ang naririnig ko sa ilalim ng aking kama, beautiful people. Di, siyempre natatakot naman ako. Akala ko may daga. Sabi ko, paano papasok ang daga? Ang taas nito, third floor to. Ang taas at saka malinis. Wala namang daga na papasok talaga dito. Kasi, marmol yung aking, yung sahig Wala talagang daga. Saka laging malinis yun Pagkatapos, sinilip ko. Natakot nga ako pag silip ko. Di, siyempre, binuksan ko ilaw. Gabi na kasi yun Siguro, mga, alas 12 ng gabi yun. Tinignan ko. Sabi ko, wag sana akong gugulatin dito kung anong makita ko sa ilalim ng papag ko. Yun ang iniisip ko. Tapos tinignan ko, wala naman papel o plastic. Sabi kong ganon. Kasi nandoon lang ako, unan lang at saka kumot ang mayroon ako Dahil ang mga maleta ko, nahandoon. Ang mga karton ko, mga doon sa kabila yun doon sa may gilid ang kwarto ko, ang hinihigaan ko, wala talaga akong plastic, wala po talaga akong papel. Tapos po sinilip ko. Tapos inanuhan ko po siya ng lintin ng aking, yung flashlight po ba ng cellphone ko, tiningnan ko din, wala din, maliwanag po siyempre, tiningnan ko talaga, tapos inusod ko pa po yung aking kama, talagang tiningnan ko po kung mayroon talaga, kung may plastic, o may daga, o kung ano-ano, wala po talaga. Yun pala, naalala ko, ang sabi nga pala, mayroong 2 duwende sa aking kwarto. Yun ang sabi talaga ng aking nung manghuhula po. Sabi niya sa akin, mayroong kang 2 alaga Sabi ko, ha? Alin? Wala naman, maraming aso. Sabi kong ganon. Pagtingin ko talaga wala, sabi ko, ay baka nga yung duwende siguro yung naglalaro siya. Baka natutuwa kasi dumating ako. Kasi, sabi nga nung mga manghuhula, kahit sino pong manghuhula talaga, beautiful people lang, sabi niya talaga mayroon akong 2 duwende at 1 kapre. Doon po yan. Yun po ang nag-aano sa akin, yata sa akin, naggagabay, hindi ko po alam. Kasi noon pa po yan mahilig po ako magdala ng asin. Sabi nung noong manghuhula, pagka ikaw'y dumarating doon, naglalayasan sila Sabi ko, ha? Kasi lagi ka nagdadala ng asin. Totoo po yan. Ay, matakutin nga po ako. Ayaw ko po ng kapre, ayaw ko rin po ng duwende. Kaya pag ako lumilipad, ako ay yung aking maleta may asin. Yung aking bag, yung hangkeri ko may asin. Yung bulsa ko may asin. Bawat pagdukot ko, nararamdaman ko yung asin sa aking bulsa. Ganyan po talaga ako kasi ayaw ko po lagi po ako talaga may dalang asin, beautiful people. Kasi minsan daw po, pagka may alaga ka po kasing ganyan, parang ang buhay mo po ay, yung espiritu mo po ba, parang gusto niyang kunin na maging kanya, ang iyong espiritu po. Ganun po kasi yun Kaya ayaw ko, gusto ko ang espiritu ko po yung papuntang langit o saan man, hindi yung papunta sa mga lang po ba, sa maligno o kaya po sa mga elemento. Ayaw ko po. Kasi po, lumalakas po kasi sila kapag kinuhain nila ang iyong espiritu po, ang iyong kaluluwa ng mga elemento. Ganun po yun sabi naman noong manghuhula, sabi ko, sige po, sama po kayo para madasalan nyo po yung bahay namin at saka mag-alay po tayo. Taga po yata siya, taga Pangasinan ba yun o Pampanga? Hindi ko po alam alin po sa dalawa, Pangasinan o Pampanga po, basta taga Pampanga, Pangasinan, ganun po talaga yung babae na yun sa Quiapo po siya nakilala ko po. Ang galing niya nga pong bumasa At saka ang galing niya, sabi niya talaga sa akin na maninirahan ka sa Europe, sabi niya sa akin. Doon ka makakapag-asawa ka ng sundalo. Totoo po talaga yung hula niya. Ang galing nga po nung matandang yun. Kaya sabi ko, doon lagi ako bumabalik. Pero nung pagbalik-balik ko, wala na po siya. Hindi ko na po alam kung nasaan na po siya. Kung buhay pa po o patay na. Hindi ko na po alam yung matandang yun. Totoo po yan.
Tapos kasi mayroon din akong nagpahula din po ako sa Quiapo pagka po tuwing ano po yung January po kasi ako ganyan po ako nagpapahula pagka January unang buwan po ng bagong taon. Yun na nga po no nagpahula rin po ako. Tapos po ay ang sabi niya rin hindi niya mahulaan na kagaya nung manghuhula ng matanda noon. Iba ang sinasabi niya, parang hindi totoo. Kaya sabi ko, ay hindi ito maganda hindi siya magaling manghula. Yun lang. Nagbayad na lang po ako sa kanya ng 300. Kasi po pag nagpapahula ka po, kasi 300 po 300. Yung iba naman, yung mayroong 100, yung ano lang po yun, yung siguro sa card o kaya po yung sa palad po. Ganoon po. Dahil po, nagpahula din po kami ng aking hipag po kasi lagi po ako nagpapasama. Iba din po, sabi ko parang iba ang hula nito. Hindi maganda ang hula niya. Kasi sabi nung manghuhula, mamamatay daw yung kapatid ko ano po yun? Kailan ba yun kami nagpahula? Noong 2019. Bago daw umano ang 2019, maghihiwalay daw ang 2019 at mag-20 na ay mamamatay daw yung kapatid ko. Yung sinundan ko nga po. Hanggang ngayon po, buhay po yung kapatid ko. 2021 na po. Kaya sabi ko, hindi ito, ang gawa po namin ng, ng hipag ko po, panay ang dasal po namin dyan sa Quiapo po. Tapos, na wag naman magkatotoo. Kasi nga po, daw po, may sakit sa puso daw po yung kapatid ko. Sabi niya, ikaw ba yung kapatid niya, ang asawa mo? Sabing gano'n nung manghuhula. Pag-ingatan mo yung asawa mo kasi baka mawala siya itong year na to. Diyos ko po, nalungkot, nag-iyakan kami ng hipag ko po kasi kapatid ko po yun naiyak po ako. Kahit itanong nyo po sa hipag ko po, kaya ang lungkot-lungkot namin, dala-dala namin yung pinamalingki namin, ganyan-ganyan, pinag-ingat namin, pinakain namin ng ng mga kapatid ko, ganyan-ganyan. Tapos pinatingnan namin sa doktor, wala palang sakit sa puso yung kapatid ko. Sabi ko, Diyos ko po, anong klase bang manghuhula yun? Bakit tinakot kami? Di ba ganoon, beautiful people? May kasi po, ihula nga naman po yan Hindi po totoo at mayroon pong mga mangyayari. Pero yung isa ko pong manghuhula po talaga, the best po talaga yung manghuhula na yun. Yun po talaga, para po siya may third eye, talagang nakikita niya po kung ano yung mayroon ako. Nakikita niya po talaga. Sabi niya talaga sa akin. Sabi niya talaga, hinulaan niya ako sa baraha. Hinulaan niya ako sa kamay. Sabi niya sa akin, yung unang nanghula sa akin, maninirahan ka sa Europe, makakapag-asawa ka ng sundalo. Sabi ko, sundalo? Saan? Sa Mindanao? Ayoko ng Pilipino. Yun po ang sabi ko talaga sa manghuhula. Ayoko ng Pilipino. Hindi. Ang mapangasawa mo ay foreigners, sabi sa akin noong manghuhula. Doon ka maninirahan sa Europe, habang buhay ka na doon ka natitira. Magkakaanak ka, sabing ganoon. Doon ka talaga sa Europe ka na maninirahan. Tapos nga po, yun nga po, nakilala ko nga po yung asawa ko, yung ama ng mga anak ko na sundalo po. Dinala po ako dito sa Austria. Kaya lang po, yung sundalong yun, mamas boy kasi po, kaya nakipaghiwalay po ako. Kasi mas mahal niya ang nanay niya, sinusunod lagi ang nanay niya. Pag wala siyang pera, ay doon siya pumupunta sa nanay niya. Sabi ko, okay. Hindi ka nag-aan sa akin, naniniwala. Ay, maghiwalay na tayo. Doon ka na sa nanay mo. Sinauli ko po talaga siya sa nanay niya, beautiful people. Pinasakay ko po sa taxi yung kanyang mga bag, mga damit niya po. Sinauli ko po siya sa nanay niya. Sige, doon ka sa nanay mo. Kasi po, salbahe po talaga akong tao, beautiful people, kapag ang tao po ay salbahe sa akin. Ganun po talaga ako. Pero pag mabait po ang tao, naku po, sobra po din ang bait ang ipapakita ko po.
Kaya sabi ko, sige, doon ka sa nanay mo. Mama's boy ka kasi. Maganda naman po yun kung mama's boy po. Ay, kung ano po, yung maganda yung ano ng nanay niya at saka sa kanya po at saka sa akin. Eh kung siya lang po lagi parang ano wala sa akin, ay pero nung naghiwalay kami, beautiful people, ang buo niyang pamilya nag-ano sa akin, yung naging mabait, pati yung hipag ko po, yung ex ano niya, naku ang babait po nila. Eh hindi ko po sila tinatawag na ano, tawag ko pa rin po sa kanila ano, mama. Totoo po yan, kahit hiwalay na po kami, kahit divorce na po kami, pero magkaibigan pa rin kami. Kaya nga sabi nila, nako, namimiss ko si Kati kasi pag ako'y nagkakasakit, lagi niya akong minamasahe, tinatanong kung anong masakit sa akin, namimiss niya yung paglalambing ko raw. Kasi malambing po akong tao. Mapagbiro po ako at malambing po ako sa lalaki, sa asawa po, malambing. Maano po ako, yung po bang maalalahanin. At saka talagang ano ako sa kanya, yung kung galing siya sa trabaho, kinakamusta ko siya, anong meron siya, anong ginawa niya maghapon, ganyan-ganyan, tinatanong ko, tapos mag-uusap kami sa kwarto, sa ano namin, sa kama, ganyan, kwentuhan kami hanggang sa mapagod kami, makatulog sa kwento lang, ganyan. Tapos lagi kaming sa may magkape. Tapos siyempre ang mga anak ko ay hinahandaan ko na yan ng babaunin nila sa eskwelahan nila, ganyan po ako noon. Kaya beautiful people, kung kayo po ay may mga asawa, kailangan din po alagaan nyo po. Kasi minsan po talaga ay mayroon po talagang, kahit ako po, pipiliin ko po, hindi po biyanan. Ang pipiliin ko po siyempre ang aking magulang. Kaya ganyan beautiful people, kailangan dalawa po ang mamahalin natin, ang ating mga biyanan at ang ating magulang po. Ganoon po. Pero kapag po ang ating biyanan beautiful people ay salbahe po, walang mangyayari beautiful people. Totoo po yan. Kawawa ka po. Kaya nga, pagka sabi ko, ayaw ko po kasi tumira sa biyanan ko po. Gusto ko bumukod po kami. Ang sabi lang po ng asawa ko, bakit pa tayo bubukod ng bahay? Magbabayad tayo ng upa ng bahay. Eh dito sa mama ko, hindi tayo magbabayad. Yung pera mo at pera ko, pag tayo kumita, sa atin lang yun. Ang mama ko lahat ang magbabayad, lahat ng mga ay ayaw ko po ng ganun. Gusto ko po sariling bahay, beautiful people. Ayaw ko yung makisama sa biyanan, sa hipag o kahit sino pa po o sa mga ano. Ayaw ko po, gusto ko po sariling bahay. Kasi po nagagawa ko po ang sarili ko, lahat po nagagawa ko kasi sarili kong bahay yun Pero pag sa biyanan ko po, Diyos ko po, para po bang laging may nakamasid sa akin, para bang mga nakatingin sa akin anong gagawin ko, ganito. Ay ayaw ko talagang ganyan with people. Kaya sabi ko, nag-aaway kami. Sabi ko, kung ayaw mong bumukod sa nanay mo at dito ka tumira, ako ay aalis. Ako ay maghahanap ng apartment. Sabi kong ganun. Yun lagi ang pinag-aawayan namin. Sige, diyan ka sa nanay mo. Ako, bubukod ako. Isama ko yung anak ko. Sabi kong ganun. Kasi yung asawa ko po, ayaw na ayaw umalis sa nanay niya Kasi parang binata po ba rin siya. Pero nung umalis kami ng anak ko, lumayas po talaga ako. Sama-sama ko po yung binatilyo ko, yung anak kong panganay. Hinanap po kami. Tapos pinadyaryo niya kami, nawawala itong itong isa siyang Pilipina na may anak na pa lang yun 6 months pa yata yung anak kong yun. Lumayas po kami. Kasi ayaw ko na nga po na tumira sa biyanan ko po. Gusto ko po sarili naming bahay. Gala po akong tao, kahit po ako may anak, sama-sama, winter na winter po yun, beautiful people. May nakilala po akong Pilipina. Sabi ko, pwedeng makatulog muna ako dito. Nagkwento ako sa kanya kasi yung asawa ko mama's boy. Sabi kong ganun, lagi sa nanay nakatira, ay gusto ko sariling bahay namin kasi may anak na kami.
Eh sabi ng asawa niyang Austrian, talagang ganun kasi alam mo naman hindi madali din ang humanap ng kondo. Ang mahal ng kondo dito. Sabing ganun nung Austrian. Doon baka hindi pa niya kayang bumukod. Kaya wag ka sanang lumayas. Pinadyaryo niya po kami, 1992 po, pinadyaryo po ako sa nanay niya, saka ng asawa ko, pinahanap kami. Hindi kami mahanap kasi nandoon kami sa kaibigan ko Nabasa na lang nung Austrian, sabi niya, Kati, ikaw to saka yung baby mo. Pinadyaryo niya po kami talaga. Pinahanap lang kami pati sa pulis, kung makita kami. Tapos umuwi rin po ako. Sabi niya, saan kayo nanggaling? Akala namin ano nangyayari na sa inyo, ganyan-ganyan. Dapat hindi ka lumalayas kasi ikaw ay ano lang dito. Hindi pa po ako Austrian citizen po noon. Sabi niya, hindi ka pa ano dito. Sabi niya ganun. Takot na takot sila sa akin nung mawala. Tapos sabi nung nanay niya, sige, mayroon akong kakilala na magbibigay sa inyo ng sarili nyong titirhan. Ayun nga po, binigyan kami ng isang kwarto po. Maliit lang po yun, siguro mga 28 quadrat meter lang po. Isang kwarto, isang sala, maliit lang po talaga. Tapos po, toilet at kusina po. At yung dushe, dushe? Yung shower ba? Yun po, paliguan. Maliit lang po talaga. Tapos po, ay nako, kahit maliit po yun, basta sarili po namin, tuwan-tuwa po talaga ako. Yan po talaga ang buhay ko dito sa abroad, beautiful people. Kasi may mga Pilipina din po kasi na o kahit sinong babae naman, kahit hindi Pilipina yung sunod-sunuran po sa asawa, ako po, ayaw ko po yung sunod-sunuran ako sa asawa ko. Gusto ko po yung balance po. Susunod siya sa akin, susunod din po ako sa kanya. Para po maganda ang buhay, maganda ang samahan po. Balance lang po ba? Ayaw ko po yung susunod-sunod ako sa asawa ko. Hindi, bahala siya. Kung yan ang niya, sige, bahala ka doon. Gago ka. Ganun. Ganyan po ako, beautiful people. Totoo po yan. Kasi kailangan, pag mag-asawa kayo, balance sana. Ganyan po. Maaring sundin ka, maaring sundin mo din siya, ganyan, para wala pong away. Ayaw ko naman po talaga, ayaw ko po yung yung maninirahan po sa mga biyanan po at saka sa mga manugang, ayaw ko po. Totoo po 'yan. Gusto ko po sarili ko po, kami lang mag-asawa at mga anak ko, ganan lang po. Ayaw ko yung makikisama ako sa biyanan ko. Mas totoo po 'yan. Mas maganda po talaga, may sarili ka pong bahay, may sarili kang apartment, kaysa makisama ka sa mga biyanan mo, sa mga manugang mo, o kung ano-ano. Nako, kawawa ka. Pero hindi po lahat ng biyanan, beautiful people, ay salbahe po. Hindi po lahat. Meron din pong gustong-gusto ka ng biyanan, at meron din po na ayaw ng biyanan sa iyo. Ganun po. Baka po alilain ka pa. Yung biyanan ko po ay hindi naman po ganoon. Kundi po ako lang po talagang ayaw ko sa biyanan ko. Yung biyanan ko po gusto ako. Pero po, yun lang po, yung asawa ko lang po ay mama's boy. Pag sinabi ko, Christian, ayaw ko dito. Gusto ko magbukod. Malaki din po yung bahay ng biyanan ko po. Ang asawa ko lang po ba, ayaw niyang lumipat po. Kasi nga po, libre nga po lahat. Hindi na po siya magbabayad ng tubig, kuryente, at upa ng bahay. Kasi nga, yung biyanan ko na nga, lahat-lahat ang ako po ayaw ko. Kasi po, gusto ko po yung may sarili talaga po ako. Yun po talaga ang ko. Kahit ngayon, beautiful people, ayaw ko na rin po dito sa upa-upa ng bahay po. Gusto ko po sariling bahay rin po. Na hanggang sa pagtanda ko po, ay may sarili po akong bahay na hindi na po ako mangungupahan kasi ang hirap po nangungupahan kung wala ka pong pera na pambayad sa upa. Diyos ko po, ang tanda-tanda ko, pupulutin po ako sa kalsada, sa kangkungan. Tingnan niyo, beautiful people, di ba? Tapos, siyempre, may pension nga ako kung ako'y tatanda. Pambayad ko lang po sa upa ng bahay. Kuryente, tubig, ano na po kakainin ko? Di ba? Puro tubig na lang iinumin ko at gatas. Hindi naman po. Gusto ko rin po talaga. Kaya po ako nagsasumikap, beautiful people. Kahit
ako'y pagod po, maghanap po ng mutya, magtrabaho po, may pambayad lang po ako sa mite. Ano ba yun? Yung upa ng bahay, at kung ano-ano po. Pero yung mga kapre-kapre na yung beautiful people, wala po akong kapre dito at wala din po akong duwende dito, beautiful people, ha? Kasi may mga subscriber kasi na, Kati, madam, nakikita ko meron kang kasama diyaang kapre, may kasama kang duwende. Wala po. Hindi po yan totoo. Ang duwende po at saka yung kapre po ay nandyan po sa Pilipinas. Hindi po yan kasama ko po. Kaya, binibigyan ko lang po siya ng heart dahil hindi po ako naniniwala sa kanya po na nakikita niya po yung kapre at saka yung duwende po. Wala po. Totoo po yan. Wala po akong kasamang duwende at saka wala po akong kasamang kapre dito, beautiful people. Maaring sa Pilipinas po, pero takot nga po yung duwende at saka kapre kasi nga lagi po ako may may asin. Dahil po kapag ikaw po ay laging may asin ka po, pag nadapuan po sila ng asin, malalapnos po ang kanilang balat at natutunaw po yan sila. Ganyan po ang mga kapre at saka ang ang duwende po. Kasi ayaw ko po na mayroon akong duwende o kapre po eh. Ayaw ko po ng ganoon. Para pa sa akin, malas po yan eh. Totoo po yan. Kasi po yan, kaya po sinabi kong malas po yan. Dahil yung duwende at po yan, magiging po yan sila eh, yung mga pasaway po ba? Yung matutulog ka na, gagambalain ka kung ano-anong gagawin sa iyong, sa iyong pagtulog po ba, yung magpapakita yan siya ng kung ano-anong gugusot-gusutin, po yan, yung magkakalat po yan sa bahay mo, magtatapon po yan ng mga baso, plato po sa iyong kabinet, bubuksan-buksan nila po yan, ganyan po ang mga duwende at saka po, ang mga kapre po. At laging mabaho po ang bahay mo. Ganun po yan eh. Eh ako, mahilig ako mabango. Gusto ko lagi ang bahay ko po. Totoo po yan. Laging gusto ko, laging mabango, maaliwalas po ang aking mga ang aking bahay, ang bintana ko po. Lagi gusto ko yung bintana, laging pasok po yung mga ang mga araw po. Gusto ko po yung bahay ko po, yung nasisinagan po siya ng araw. Yung kwarto ko rin po, nasisinagan po siya ng araw. Kusina ko po, nasisinagan ng araw. Kasi po ang araw po ay umiikot po yan eh. Doon po sa umaga po, kanina po alas 4 po ng madaling araw po, may araw na po dito. Tingnan nyo, beautiful people. Alas 4 ha, ng madaling araw po ha, pero hindi na po yun madaling araw, kundi yun ay araw na po. Kasi nga summer nga po dito eh. Tapos po, alas 4 po ay may araw na po dito ng umaga, madaling araw, beautiful people. Makinig kayo ha. Alas 4 po, may araw na po dito. Pagkatapos po, lulubog po ang araw po dito ay alas 10 po ng gabi. Tingnan nyo, beautiful people. Kaya po, ang mundo po natin, ang bansa po natin ay magkakaiba po. Kaya pasensya na kayo, beautiful people, kung kayo po ay nagtitext po sa akin o nagme-messenger po at hindi ko po kagad kayo nasasagot po. Kasi po, magkakaiba po tayo ng oras. Halimbawa po, nag-text po kayo ng 7 o'clock. Hindi nyo po alam kung anong oras po dito. Baka po dito ay alauna po ng madaling araw. Kung kayo po ay alauna po ng halimbawa po ngayon po ay alauna ng hapon po dyan. Ay siyempre po, dito po ay pa lang po dito alas 7 ng gabi, beautiful people. Kaya magkakaiba po talaga ang oras. Kaya kung minsan po, kung ako'y gising o hindi po, ay hindi ko po kayo kagad nasasagot sa mga text nyo po, sa messenger po, at saka po sa, yung nagla-like po kayo, hindi ko po kagad nasasagot po yan. Kasi po, magkakaiba po kasi tayo ng oras. Iyon lang talaga, beautiful people. At saka, beautiful people, wag na po kayong tatawag sa akin dahil napuputol po ang video ko. Hindi ko po talaga kayo sasagutin. Yun lang din po. Wag po kayong tatawag, beautiful people. Dahil ang mga tatawagan nyo po, yung mga nagme-message po sa inyo, yung mga nagbebenta lang po ng mga mutya po. Ako po ay hindi po nagbebenta ng mutya. Kaya hindi po kayo dapat tatawag-tawag sa akin na ma'am, bibilhin ko po yung mutya, kakausapin nyo po ako, ganyan-ganyan. Hindi po, wag nyo po akong kakausapin sa telepon po. Mag-message lang po kayo sa messenger po o mag-text lang po kayo. Babasahin ko naman po yan, saka po
nabasa ko po, sasagutin ko po kayo. Pero yung tatawag-tawag po kayo ay hindi ko po talaga kayo sinasagot, beautiful people. Kasi ang dami pong tumatawag sa akin. Pag ako po'y nagbibideo, napuputol po ang aking video po. Napaka-iksi po ng aking mga video. Hindi ko po ano. Kasi po, pag tumawag po kayo, ay naku, naputol po. Lalo pa yung ibang tumatawag po sa akin ay ano po, yung video call po. Nako po, lalo pong pumasok po sa akin yung ano po. Kaya ang gagawin ko po, i-delete ko po yung video ko. At yung iba naman ay napuputol. Sayang naman pag hindi ko naman na ipasak sa video ko po sa aking YouTube po. Kasi hindi ko na po pwedeng maulit yung video na yun eh. Kaya kahit maiksi ay ipasok ko na lang po siya sa aking beautiful people. Sa aking YouTube channel. Kaya minsan maiksi. Nako po, minsan sabi ko, ay nako, may tumawag, naputol yung aking nako. Beautiful people, wag po kayong tatawag. Hindi nga po ako sumasagot sa telepon. Kahit po 10 beses po kayo mag-call o magtawag po ng tawag at mag-ring po ng mag-ring, beautiful people, hindi ko po kayo kakausapin. Okay, beautiful people, yun lang po talaga. Pagpasensyaan nyo na po talaga ako, hindi po talaga ako kumukuha ng telepon at nakikipag-usap po sa inyo sa telepon po. Ano po bang gusto nyong sabihin, beautiful people? Pwede nyo man po sabihin sa messenger o kaya po sa text. Nababasa ko naman, pero yung makipag-usap po kayo, para saan po, di ba? Kung mag-PM kayo, yung mga sinasabi po ng mga antingero, gusto nyong palimusan ito, ganyan-ganyan. I-PM nyo ko, kayo sa messenger, ganyan po. Mag-uusap po kayo sa mga ganyan, beautiful people, kung magkano ang halaga na gusto nyong bilhin. Ang akin po kasi hindi ko po binibenta. Kaya hindi nyo po ako tawagan. Ganyan lang po. Totoo yan, beautiful people. Sige na po, kasi po, ako po ay papasok na po ng trabaho ngayon. At ako po ay nakabihis na rin at ako po ay aalis na rin dahil nandito na po sa Baguio 3 sobre po ay ako ay ipapadala ko po paglabas ko po sa galing sa trabaho po. Hindi ko na po sinasabi kung sino po yung papadalhan, basta po darating po sa inyo, swerte nyo po. Kung hindi ay maghintay pa rin, beautiful people. Kailangan po ay matuto rin tayong maghintay. Ganyan po. Okay, beautiful people, kung gusto nyo po ng mutya, marami pong mutya, mga antingero sa Pilipinas po. Ang gagaling po ng mga mutya nila. Mas ma-power pa po kaysa aking mga mutya, beautiful people. Kasi po, yan ay mga inanuhan po nila yan, yung nilagyan po nila ng yung dasal at saka ritual po. Talagang may po talaga yan, may power po talaga yung mga antingero ng Pilipinas po. At saka may mga gamot din po sila. Kung ano man po, marami pong mga antingero. I-google nyo lang po, beautiful people. Makikita nyo, antingero hunter. Ganyan po. O kaya, mutya hunter o mutya ng kalikasan. Madali nyo po mahanap yan, beautiful people. Hindi na po kayo mahihirapan. Basta gusto nyong bumili ng mutya, ganyan, may makita kayo, mapanood nyo, gusto ko yun. I-message nyo po sila. I-PM nyo po sila. Wag lang po ako kasi po hindi po ako nagbibinta eh. Ang akin lang po ay swertihan lang po kung sino yung mabunot sa raffle po, yun lang po talaga. Kasi po, ako po ay nagtatrabaho din po, hindi, at saka beautiful people, alam nyo po, wag po tayo aasa din sa swerte. Totoo po yan. Kailangan po maging masipag ka rin po. Dahil ako po isang katerba po ng aking mga pampaswerte, beautiful people. Kung ako po ay tumaya rin po sa loto, sobra-sobra po akong tumaya ng loto. Kasi gusto ko po, mahuli ko po ang jackpot po ng loto. Pero wala din po. Kaya nga po, kahit anong may swerte ka po, ang swerte po talaga ay pinaghihirapan po. Hindi yan yung paupo-upo ka lang, paligid-ligid ka lang, at higa-higa ka lang hanggang sa tubuan ng tigawat yung likod mo at puwit mo. Naghihintay ka lang kung may darating na swerte. Hindi po ganoon, beautiful people. Kaya, beautiful people, ang swerte po ay pinaghihirapan. Gaya ko po, kahit marami po akong pampaswerte, sige pa po,
Sipag-tiyaga pa rin po ako, trabaho pa rin po ako para makabayad po ako sa upa ng bahay ko po. Ganoon, beautiful people. Kung ano man po, wag po tayong aasa sa bigay, sa padala, at sa mga beautiful people. Kailangan po sipag-tiyaga ang dapat po nating gawin. At lagi po tayong magdarasal. Lagi po tayong magdasal, beautiful people. Totoo po yan. Dasal, dasal, dasal. Yan lang po talaga ang pinaka-the best. Ang magdasal. Sige na, beautiful people. Mahaba na tong aking at nakainom na rin ako ng kape. Nakapag-almusal na po ako. At ako po ay magsasapatos na lang. I-text ko na lang po sa inyo ang mga ko po. Yung tracking number po. Kagaya po ng iba. Yung mga pinapadalhan ko po ng tracking number, yan po ang mga tracking number na pinapadala ko po sa inyo. Yan po ang number ng ipinapadala ko po sa inyong post. Okay, beautiful people? Gaya nung isang araw, nagpadala din po ako. Ngayon po, nagpadala po ako. Nagpapadala po ako sa ibang bansa po. Pero sa Pilipinas po ay iba po ang akin. Minsan po, isa, dalawa lang po. O kaya karton. Isang box po. Pero ite-text ko na lang po kung kanino ko po ipapadala ang ang box po. Kasi po hindi pa po puno eh. Pagka po napuno na po at talagang na po yung box na yun po ay ipapadala ko po. Eh ngayon po ay hindi pa po siya gaanong puno po ba? At hindi ko pa po alam kung sino po yung papadalhan ko po. At nagpapasalamat din po ako sa inyo, beautiful people, sa walang sawa niyong panonood sa akin. At saka sa mga baguhang subscriber ko at mga datihang subscriber ko, mga nagsusupport po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Alam ko pong inip na po kayo sa paghihintay ng mutya po. Ganoon, beautiful people, kaya pagpasensyahan nyo na po ako. Kasi po, yan nga po lagi kong sinasabi, swertehan lang po talaga sa aking ang mga mutya po. Kasi hindi po yan madaling hanapin po ang mutya po. Hindi ko po yan pinupulot lang dyan na po. Hindi po. Ang daming hirap ang ginawa ko po dyan sa mga mutya ko po para ko po makuha po yan. Hindi yan basta-basta na pupunta ka lang sa ilog, magkukuha ka ng mga bato doon kung ano-ano po. Hindi po. Pinaghirapan ko po talaga yung mga mutya ko. Kaya, hindi ko naman po, wala naman po kayong Naku, ayaw ko na po magsabi, sige na po, at yung oras ko po, bababa na po ako at darating na po sa ganitong oras yung aking bus. Sige na po, babay na po, beautiful people. Ingat po kayo, lagi po kayo magdasal at lagi po kayong mag-face mask po at maghugas kamay, beautiful people. Kumain po ng wasto at matulog po ng husto at uminom po ng maraming tubig. Kahit po walang mutya pa po yung inyong tubig po. Kailangan uminom po kayo ng maraming tubig, beautiful people. Yun lang po. Ingat po, beautiful people. God bless. Stay healthy, beautiful people, at stay at home. Okay, beautiful people, yun lang naman.